Hi mommies! Welcome to my channel. So, sa ngayon, pag-usapan natin, anong pakiramdam pagka pumutok na yung panubigan mo? Ito, based from my experience lang, ang ikukwento ko sa inyo. Okay, so ako, bago ako na-break yung bag of water ko, nagkaroon muna ako ng labor. So, siguro, ang nangyari sa akin noon, mga 5 p.m., the day before na break yung bag of water ko, nagkaroon na ako ng bloody show. So, may nakita na ako na bloody show sa akin. And then, na-feel ko na rin na nahulog yung mucus plug ko. So, ang ginawa ko, pumunta na kaagad ako dun sa hospital. And then, sabi nila, 2 to 3 centimeters dilated na daw ako. So, actually, yung 2 to 3 centimeters dilated, medyo maaga-aga pa na magstay ako dun sa hospital. Pero nag-decide na ako noon na magstay na ako doon dahil dun sa situation ko, malayo ako doon sa hospital, wala akong kasama sa bahay. So at least mas maganda sa akin na antayin ko na lang na mag-progress yung labor ko doon sa hospital. So ang ginawa ko, nagstay na ako doon, nagpa-admit na ako. And then mga around the next day at around 11 p.m. Pero during that time, nagpo-progress na yung labor ko. Pa-intensify yung mga contractions na nararamdaman ko. And then, the next day, mga around 11 a.m., nanganak na ako. But prior to that, siguro, an hour bago ako manganak, na-break yung bag of water ko. Yung pakiramdam ng pagka-break ng bag of water, mommies, is that magkakaiba kasi. Yung iba, gush of water daw ang mararamdaman. Yung iba, parang pakonti-konting, hindi mo mapigilang ihi, ganun din yung mga pakiramdam ng iba. So, ako naman, based from my experience, habang nagle-labor ako, yung labor ko noon was nung nasa around 9 centimeters dilated na ako. Na-feel ko, 9 to 10 centimeters dilated, siguro ako nung time na yon, na-feel ko na parang hindi ako mapigilang ihi ko, tapos may bumulwak na tubig dun sa akin, ganon. And nung time na yon, yung di ba sabi nila parang may nalaglag na something, ganon. Hindi sa akin is parang may bumulwak na tubig dun sa ari ko. And then, hindi naman siya yung sobrang dami. Para lang yung, basta parang may isang basong tubig, ganyan, na lumabas dun sa ano ko na, hindi siya kapag ka umiihi ka, diba? Pag umiihi ka, kaya mo pang kontrolin. Yun is hindi na talaga. Sobrang bumulwak siya. Like gush, yun yung term para sa akin na mas maganda at appropriate na term. Gush of water yung lumabas dun sa akin. And after nun, hindi naman siya yung tuloy-tuloy na tumutulo. Parang one time, big time lang siyang lumabas. Yun yung nangyari sa akin. And after that, maybe just a few minutes, less than 5 minutes pa nga yung time na yon, dinala na ako sa delivery table and doon nanganak na ako. So mommies, hindi pare-pareho pala ang pag-break ng bag of waters natin. Baka ina-expect nyo kung ano yung na-experience ko, ganun din yung ma-experience nyo. So, yung iba naman daw, hindi pa sila or bago pa sila mag-labor ay pumutok na yung bag of water nila. Yung iba naman, kailangan putukin ng doctor yung bag of water nila dahil hindi pa nabe-break, mga ganon. So, hopefully, mommies, you guys will have a very good experience. Lagi nyo itong tatandaan, mommies, at lagi ko itong rin-remind sa lahat ng mga mommies. Kapag manganganak ka, try your best. Ang magiging goal mo is yung maging kalmado ka. Huwag mo nang isipin na, okay, eto, hindi ko pa na-feel yung ano na to yung ina-expect ko na symptoms na to. Huwag kang masyadong maging detalyado dun sa mga part na yon. Ang iisipin mo is yung maging kalmado ka. Kasi yung pagiging kalmado mo, yun ang tutulong sa'yo para ma-release mo yung necessary hormones na makakatulong sa'yo sa panganganak mo. And kapag nandun ka sa part wherein iniisip mo, bakit hindi ko pa nararamdaman yung symptoms na to? Sabi nila, pagka ganito, kailangan ito mararamdaman ko. No, mommies. Lalo ka lang ma-frustrate, mafe-feel ng tension, nakaka-feel ng tension kapag hindi mo pa nararamdaman yung mga ine-expect mong symptoms na yon. At kapag may tension ka, sabi nga nila, if there is fear, there is tension, there is pain. So, magiging cycle yan. Pag natakot ka, bakit hindi ko naramdaman yon? Magkakaroon ng tension sa katawan mo. Magkakaroon ng pain dahil
dahil hindi ka relax, hindi mo mare-release yung necessary hormones na makakatulong sa effective contractions mo. Yung effective contractions, yun ang magiging smooth na flow mo sa pagpanganak mo, pag-deliver mo kay baby. So keep this in mind, there is a way for you to help yourself, and that is to calm yourself when you are in labor. Yes, it may be painful, but the only weapon that you have kapag ka manganganak ka na, is to be calm. If kinaya ko, mommies, alam nyo, napakaliit ko. Maliit ako, mataba ko nung nanganak ako, but kinaya ko mag-normal delivery. Huwag mo nang i-go lagi na mag-normal ka, ganyan. If you have to be, pag kailangan mong maging, mag-CS, huwag mong isipin na failure yung pagiging mommy mo dahil na CS ka. No. Ang importante is ma-deliver mo ng safe si baby. So, yun lang. Always keep in mind that you have to be positive. You can never go wrong with it. And continue to empower other mommies.